Ay, sa magandang araw po sa inyo lahat mga katropa. Alam niyo po ba yung hawak ko? Para siyang kamoting baging. Pero hindi po to kamoting baging Pero isa siyang root crops. Pero hindi rin po siya kalahi ng kamote. Hawig na hawig lang sa kamoting baging kung titingnan niyo yung itsura niya. Pero ito po ay kapamilya ng sunflower. Early 2000 ang pagkakaalam ko, dinala to ng mga Hapon dito sa Cordillera para itanim. At yung kalaunan na sana yung mga taga Cordillera na kainin dahil ito ay isa sa mga root crops na masasabi mo masarap talaga dahil yung lasa niya ay nahawig din sa kamote na medyo manamis-namis, nahawig din po sa ubag. Kung alam niyo po yung ubag, yun po yung mga ilang na hinuhukay din namin sa bundok. Pero ito pong ano na to, kung tawagin po ay yakun, ang pagkakaalam ko ay meron siyang 70% water content. Kaya kadalasan nung araw sa ibang bansa, yung pinanggalingan nito sa South America, ginagamit siyang pamatid uhaw ng mga tao pag aahon sila sa bundok. Pero syempre dapat matikman natin to. Kung tawagin po to yakun, para siyang kamote Alam niyo po ba ang yakun ay kinakain siya ng hilaw at pwede rin siyang gawing lumpia. Yung itsura niya parang mansanas na parang singkamas. Matubig siya, matubig. Yan, papakita lang natin na ang yakun ay kinakain ng hilaw. Pero ito kadalasan niluluto to o nilalagay sa ulam. Masarap po to, masarap. Pero wag ka, di ba? Ang nakakatuwa dito, isa siyang root crop, pero kalahi siya ng sunflower at hindi ng kamote. Yan. Ito po ang number 1 ng pamatid uhaw nung araw sa ibang bansa, yung pinanggalingan nito. Hindi lang ako sure kung anong bansa, pero South America. Pero ito kasi inilabas po to 1989 o 1980, pinakilala to sa Asia, like Japan. Pero early 2000 dito naman dinala sa Pilipinas. Ang lasa po niya ay parang singkamas. Kaya siya pwede siyang gawin salad o lumpia. Lumpia sariwa, pwede siya ihalo. Pero iba niluluto po to. Sa katingin ko, the best talaga pamatid uhaw dahil napakasarap, makatas. Yung pag kinakain mo siya, parang umunguya ka lang ng mansanas o singkamas. Ganun po yung texture niya. So, pero ang itsura niya ay parang kamote, di ba? Pwede rin nyo ilaga to. Pero kasi ako, mas gusto ko siya, kinakain siya ng ganito, hilaw. Sarap na ito. Ay, sayang pa yun. Kailangan bilisan natin dahil baka tayo abutan ng ulan, bababa pa tayo ng bundok. Nauhaw po kasi ko. Kaya kailangan tayong kung wala akong dalang tubig, kaya ito po yung ating naging pamatid uhaw. Di ba nakakatuwa na hindi siya kalahi ng kamote o kahit anong root crops, hindi siya kalahi dahil sunflower ang kalahi niya. Kung maririnig nyo, malutong siya. Ang sarap niya. Yakun po kung tawagin dito sa Cordillera. At kahit saan makarating bayan na katabi ng Cordillera, tinatawag talaga siya yakun. Pero ito, yung salitang yakun ay hango sa salita ng parang sa mga Incan na lahi yata yun sa ibang bansa, na ang kahulugan po ay water
water. May ano siya, basta ano siya, water roots. Parang gano'n. Hindi ako sure, mag-research na lang po kayo. Para mas malaman nyo. Ito lang naman na pinakilala ko lang kasi isa to sa mga makikita nyo dito sa Cordillera ng yakun. Hindi kasi ako masyadong ano, nakapag-research dito dahil dito sa Cordillera madalang po ang nasasagap yung signal dahil bundok na talaga. Pero yun po yung pagkakaalam ko. Kaya nyo pag uwi ko po, yung pinaka-kompleto information alalagay natin dyan sa comment section. Saka sa mga nakakaalam, pa-comment naman po. Yakun, isang lahi ng sunflower. Nakakatuwa lang na napakasarap ng yakun. Sa mga hindi pa nakakatikim ng yakun, pwede nyo po subukan. Hindi ko lang alam kung may na-order na ito by online o kailangan nyo pumunta ng Cordillera. Ganda ng kulay nyo dahil sa 70% yung water content nya, makikita mo talaga matubig siya na parang singkamas. Masarap.